ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Alam niyo ba yung larong touchable? Yung larong kalye? Oo naman. Alam niyo ba na may professional game na parehong-pareho yung konsepto ng touchball? Alam niyo ba yun? Lakas, bilis, at talas ng isip. Ilan lang yan sa mga pisikal at mental na kakayanang magagamit sa larong dodgeball. Dodgeball. Ito ang tawag sa professional game na kaparehas sa konsepto ng larong kaling touchball. Halos pareho lang ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin ng dodgeball ay ang pag-iwas sa bola para hindi ka ma-out sa laro. Alright guys, warm up muna tayo. So itong dodgeball, mas competitive siya kasi may paraan para mag-score, may paraan para maglaro, may paraan para manalo. Very safe on dodgeball kasi ito, kita nyo, fabric siya. Hindi siya matigas, malambot. Ganda siyang exercise at yung parang confidence ng bata na de-develop. Naku, mukhang mapapasabak tayo dito. O sige, isa-isahin natin para madali nating matutunan. Ang dodgeball ay nilalaro ng dalawang team na may 6 to 12 players. Anim ang maaaring maglaro sa loob ng court. May 40 minutes game proper para sa laro. Pagbato, pag-ilag, at pagsalo ang kailangan para sa larong ito. Walang rule sa pagbato kung paano matatamaan ng kalaban. Basta nagsimula na ang game, pwede mo nang batuhin kahit sino sa kalaban. Kailangan nyo matamaan ng kahit sino sa anim na kalaban ninyo na nasa kabilang side ng court. Umpisahan na ang laban! Dodgeball game, Team 1, Pochi Mango. And the second team is Pochi Strawberry. Okay teams, let's start! May tig-tatlong bola sa gitna ng court. Pagpito ng referee, ang tatlong player sa right side kukunin ang bola. At kapag na-touch na ang attack line, dito na magsisimula ang laro. Tandaan, bawal lumagpas sa labas ng court. Kapag binato ka ng bola ng kabilang team at nasalo mo, out ang bumato sa'yo at pwede nang bumalik ang isa sa kakampi mo. Ang mga na-out sa team nyo, pwedeng tumulong sa pagpulot ng bola na hinagis ng kalaban para iabot sa inyo. Kailangan pag-igihan natin. Kaya natin to, mga kapochi! Sino nanalo? Mamaya, itutuloy namin yung kwento tungkol dyan. Sige, mamaya. Pero gawin muna natin, asahin muna natin tong libro na kuha ni Lenlen. Wow, laki no? Laki Ano ba nahanap yan, Lenlen? Sa likod ng kama ni Pochi. Hindi ko nga matandaan yung libro na yan eh. Basahin na lang natin. Sige. Aklat ng mga bayan. Uy, sakto! Kasi araw ng mga bayani sa Monday. August 27. Tuwing August 27 pala araw ng mga bayani, no? Hindi, Lian. Kada ika-4 na Lunes ng Agosto. Ngayong year, 2012, August 27. Dito na nakita na. Si Jose Rizal! Nakita niyo yun? Oo! Ano ba yun? Sundan natin! Mga bata, kanina ko pa kayo hinihintay. Handa na ba kayo? Nasaan po ba kami? Sadya ka talaga pala, pero may dito. Nandito tayo sa dapitan ngayon at ako ang iyong guro na si Jose Rizal. Mabuti naman na isama mo ang iyong mga kaibigan. Hala, bakit tayo napadpad dito? Mag-save muna kayo, magsisimula na ating leksyon. Sabi ko na nga ba eh, may kakaiba
Iba talaga dun sa librong yun. Libro? Mahilig ka ba magbasa, Iha? Maganda yan. Alam niyo mga bata, importante ang edukasyon. Dahil kamangmangan ay kaelipinan. Dahil nasusukat ang isang tao sa kanyang pag-iisip. Dahil sa isang taong pinababayaan ng sarili sumunod sa pag-iisip ng iba, ay hinahantulad sa isang hayop na katali sa sugat. Bueno, simulan na natin ang leksyon. Ha? Naku, nakapunta nga sa nakaraan ng ating mga kapochi. Paano